Tinulak niya ako ng napakalakas, kaya tumama ang balikat ko sa kahoy na aparador sa pasilyo. Nakatayo si Clara ilang hakbang ang layo sa tabi ng kanyang maleta at pinapanood kung paano iduro ng sarili kong asawa ang kamay niya sa akin. Akin na ang mga susi, mula ngayon wala ka nang babalikan dito. 6 na taon niyang tinawag na tahanan namin ang lugar na ito. Ngayong gabi, sa harap ng kanyang kabit, bigla siyang nagdesisyon na pwede niya akong palayasin dito. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Pumunta lang ako sa aking kwartong opisina, kinuha ang isang makapal na dokumento mula sa drawer ng mesa at bumalik sa sala. Nilapag ko ito sa ibabaw ng mga susi, ang orihinal na titulo. Gusto mo ng susi? Ngayon basahin mo ang pangalan ng may-ari at ang petsa kung kailan ito binili. Tiningnan ni Miguel ang unang pahina. Biglang namutla ang kanyang mukha. Hinablot ni Clara ang dokumento mula sa kanyang kamay. Sabi mo sa iyo ang unit na ito. Noon ko naintindihan na hindi lang ako ang niloloko niya. At ang mga sumunod na nangyari ay mas malaki pa ang naging kapalit sa kanya kaysa sa pagkawala ng mga susi. Huwag mong ihinto ang pagbabasa ng kwentong ito ngayon, dahil ang pinakamahalagang katotohanan ay lalabas pa lamang. Isulat sa seksyon ng mga komento kung saang lungsod at bansa ka nakikinig at kung anong oras na dyan sa inyo. At kung pinapahalagahan mo ang kwento tungkol sa panloloko, dignidad, at ang mga nagiging bunga ng sariling mga desisyon, sumubaybay sa aming channel. Ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang. 6 na linggo bago nito, wala pa akong kamalay-malay na kakailanganin kong ipaliwanag sa sarili kong asawa kung kanino nakapangalan ang sahig na araw-araw niyang tinatapakan gamit ang kanyang mamahaling sapatos na gawang Italia. Binili ko ang unit sa Malate noong 30 taong gulang ako. 63 metro kwadrado sa isang lumang gusali malapit sa Remedios Circle. Nasa ikatlong palapag na walang elevator, may matataas na bintana, maingay na sahig na kahoy, at malalaking double doors na balaksa ng itapon ng dating may-ari noong may pagpapaayos. Mas malaki ang utang ko sa pabahay kaysa sa idinidikta ng praktikal na pag-iisip. Sa unang 2 taon, halos hindi ako nagbabakasyon, pero buwan-buwan, tinitingnan ko ang nababawas sa utang ko at alam kong bawat piraso ng lugar na ito ay tunay na akin. Nagtrabaho ako bilang arkitekto ng disenyong panloob, pero hindi sa mga naglalakihang marmol at gintong gripo. Nagpakadalubhasa ako sa pagpapaayos ng mga lumang bahay. Gusto ko ang mga bagay na itinuturing ng iba na patapon na. Mga sirang hamba ng pinto na gawa sa kahoy, mga hawakan ng pinto na tanso na kinakalawang na. Sahig na kahoy na kapag niliha ay lumalabas ang mga linya ng kahoy na saksi sa 3 henerasyon ng mga nakatira. Madalas sabihin ni Miguel noon na ito raw ang minahal niya sa akin. Kahit sa isang sirang upuan ay nakakakita ka ng halaga na pwedeng isalba. Sinabi niya iyon noong pangatlong pagkikita namin. Tumawa lang ako noon, pagkatapos ng 6 na taong pagsasama bilang mag-asawa. Ang mga salitang iyon ay nagkaroon ng ibang kahulugan para sa akin. Nagkita kami sa isang presentasyon ng isang lighting company sa BGC. Si Miguel ay isang sales director sa isang sikat na kumpanya ng luxury furniture. Kaya niyang pumasok sa isang kwarto at sa loob ng ilang minuto ay alam ng lahat na naroroon siya. Hindi dahil siya ang pinakamaingay. Natutunan niya lang gamitin ang kumpiyansa sa sarili na parang pabango na mamahalin, na amoy pa rin kahit nakaalis na siya. Noong una, humanga ako sa galing niyang makisama sa mga tao. Ako, kailangan ko ng oras. Siya, sa loob ng 5 minuto kaya niyang alamin ang pangalan ng waiter, ng CEO ng kumpanya, at ng taong nakatayo sa may pinto. Sa restaurant, hindi niya kailanman tinitingnan ang presyo. Uma-order siya na parang ang pera ay kusa na lang lumilitaw kapag ang tao ay taas noong lumalakad. Saka ko lang natuklasan na sa likod ng kanyang pamumuhay ay walang malaking yaman, kundi isang sweldo, komisyon, hulugang sasakyan, at ang walang katapusang pangangailangan na magmukhang mas mayaman kaysa sa totoo. Hindi ito naging problema sa akin. Hindi ko pinakasalan ang sasakyan niya, hindi ko rin pinakasalan ang credit card niya. Sa unang 2 taon, naging maayos talaga kaming mag-asawa. Nang lumipat siya sa akin, tinulungan niya akong pinturahan ang pinto ng kwarto namin. Kapag gabi, kumakain kami ng pizza sa sahig dahil ginagawa pa ng karpintero ang hapagkainan namin. Minsan nakatulog siya na may hawak na paintbrush at may asul na pintura sa pisngi. Kinuhaan ko siya ng litrato. Ilang taon din niya itong ginawang larawan sa cellphone niya. Hindi ko na kailangan ng sariling bahay. Sabi niya isang gabi, habang nakatayo kami sa bukas na bintana at nakikinig sa ingay ng mga sasakyan. Ang tahanan ay kung nasaan ka, tanda ko ang linyang iyon. Hindi dahil nakakakilig,
kundi dahil paglaon ay ginamit niya ang salitang tahanan sa ibang paraan. Pagkatapos ng kasal, unti-unting nagbago ang lahat. Napakabagal na sa mahabang panahon ay hindi ko man lang ito napansin. Nagsimula ito nang sabihin ni Miguel sa mga kaibigan namin. Bumili kami ng unit sa Malate. Itinama ko siya pabiro. Ikaw, bumili ka lang ng coffee maker. Tumawa rin siya, kasama ng iba. Ilang buwan nang lumipas, sa isang hapunan kasama ang mga kliyente niya, sinabi niya. Nang bilhin ko ang lugar na ito, akala ng lahat nasisiraan ako ng bait pero alam kong tataas ang halaga ng Malate. Tiningnan ko siya. Hindi man lang siya kumurap. Pag-uwi namin, tinanong ko kung bakit niya sinabi iyon. Maya, parang awa mo na. Usapang pang negosyo iyon. Kailangan mo ba talaga akong itama sa harap ng ibang tao na parang guro? Hindi kita itinama. Wala akong sinabi. Good. Huwag mong palakihin ang issue dahil lang sa semantics. Sa mga salita, ganyan niya tinawag ang pag-angkin sa ari-arian ng iba. Sumunod naman ay ang trabaho ko. Noong bago pa lang kami, hangang-hanga siya na kaya kong makipag-usap ng mahabang oras sa isang karpintero tungkol sa disenyo ng baseboard ng pader. Ilang taon nang lumipas, nagsimula siyang sabihin na naglalaro lang ako sa mga lumang pinto. Ang swerte mo, sabi niya minsan habang niluluwagan ng kanyang necktie. Ako kailangan kong magpasok ng benta. Ikaw pwede kang mag-ubos ng kalahating araw sa pagpili ng kulay ng barnis. Ngayon ay natapos ko ang cost estimate na 2 milyong piso at napapayag ko ang Homeowners Association na huwag itapon ang mga orihinal na pinto mula pa noong dekada 50. Ayan na nga. Mga pinto, ngumiti siya. Ngumiti rin ako dahil noon akala ko ay sayang ang gabi kung mag-aaway pa kami. Iyon ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi dahil dapat pala akong gumawa ng eksena sa bawat pagkakataon. May mas simpleng dahilan. Nagsimula kong ipagkamali ang pananahimik sa pagsuko sa sarili kong boses. Sa tuwing sasabihin ko sa sarili ko na maliit na bagay lang ito, umuurong ako ng ilang sentimetro. Pagkatapos ng 6 na taon, nakita ko na lang ang sarili ko na napakalayo na sa lugar na dati kong itinuturing na akin. Ang unang malinaw na senyales ay lumabas noong Miyerkules, ika-27 ng Agosto. Umuwi si Miguel ng 11:17 ng gabi. Tanda ko ang oras dahil kakatapos ko lang ng papeles para sa isang kliyente mula sa Quezon City at napatingin ako sa relo nang marinig ko ang susi sa pinto. Hindi siya dumiretso sa kusina gaya ng dati. Hindi niya tinanong kung kumain na ako. Dumiretso siya sa banyo. Paglabas niya, amoy na amoy ang sabon na parang sinubukan niyang hugasan ang buong araw niya sa katawan. Ginabi ka, sabi ko. Pulong sa lighting company ng ganitong oras. Maya, wala talaga akong energy na mag-report sa bawat oras ng araw ko, bago rin iyon. Kinabukasan, pinalitan niya ang password ng cellphone niya. Napansin ko lang nang hindi sinasadya. Ilang taon naming ginagamit ang mga gadgets namin nang walang tinatago. Hindi ko alam ang mga password niya dahil hindi ko siya binabantayan. Minsan kasi pinapareply niya ako sa driver kapag nagmamaneho siya. Minsan naman nagpapatugtog siya ng kanta gamit ang cellphone ko. Nang tanungin ko tungkol sa pagbabago ng password, sumagot siya nang hindi nakatingin sa akin. Patakaran daw ng kumpanya sa seguridad. 2 araw ang lumipas, nakakita ako ng maliit na sample ng pabango ng babae sa sasakyan. Nasa pagitan ng upuan at pinto ng pasahero. Naiwan ng kliyente, sabi niya. Hindi ko na tinanong kung sino, hindi dahil naniwala ako, kundi dahil ayokong maging asawang nagbibigay ng hatol, dahil lang sa isang maliit na bote ng pabango. Nagsimula akong obserbahan ang mga katotohanan. Pagdating ng Huwebes, biglang nagkaroon ng mga pulong sa mga kumpanya. Laging pagkatapos ng 6:00 ng gabi, laging walang malinaw na pangalan ng kumpanya. Sa cellphone niya na minsan ay nakataob na sa mesa, puro mga nakatagong mensahe na lang ang natatanggap niya. Nagsimulang bumili si Miguel ng mga bagong polo nang mas madalas kaysa sa kailangan sa trabaho. Minsan, nakakita ako ng resibo mula sa isang restaurant sa Rockwell, 2 hapunan, 2 baso ng alak, panghimagas na hindi kailanman ino-order ni Miguel kapag kasama ako dahil ayaw niya raw sa matamis. Nanlamig ako, kahit na napakainit at maalinsangan sa kusina. Wala pa akong matibay na ebidensya, pero minsan mas nauunang makaramdam ang katawan kaysa sa isip. Nagsimula akong hindi makatulog ng maayos. Nagigising ako ng 3:00 ng madaling araw at pinapakinggan ang paghinga niya. Imbes na tingnan ang taong kilala ko, nakatingin ako sa mukha ng isang taong buong araw na nagpapanggap sa ibang bersyon ng buhay niya. Ang pinakamasama ay kapag umaga, mukhang normal ang lahat.
Kape, balita, ingay ng mga sasakyan sa labas. Bili ba ako ng gatas? Tanong niya. At sasagot ako, bumili ka. Pwede palang mabuhay ng ilang linggo sa tabi ng isang sakuna? Kung ang sakuna ay wala pang pangalan. 3 linggo ang lumipas, kusa itong nagpakilala. Tumawag sa akin si Miguel mula sa sasakyan. Maya, kailangan ko yung kontrata sa Vetra. Yung galing noong Hunyo ay nasa computer sa sala sa folder ng mga kumpanya. Pwede mo bang ipadala sa akin yung dokumento? Oo naman, hati kami sa computer. Ginagamit namin ito sa mga bayarin, musika, at mga dokumento sa bahay. Binuksan ko ang internet para pumunta sa email. Sa screen, nakabukas ang isang pahina ng isang website para sa reservation ng hotel. Wala akong hinahanap. Nakita ko na lang ito sa harap ko. Reservation sa isang hotel sa Antipolo. 2 tao. Noong nakaraang Huwebes, pangalan ng kasama niya, Clara Reyes. Ilang segundo akong hindi nakahinga. Nasa keyboard ang mga daliri ko, pero hindi ko maramdaman ang mga letra. Biglang nanikip ang sikmura ko na kinailangan kong umupo. Sa monitor, napakalinaw ng lahat. Petsa, halaga, 2 tao, almusal, walang pwedeng idahilan. Pinindot ko ang history ng reservation. Pangalawang paglagi, 1 buwan bago iyon. Parehong tao, doon ko unang nakita ang pangalan niya hindi bilang hinala kundi bilang katotohanan. Clara Reyes. Hindi ko siya masyadong kilala. Ilang beses siyang dumalo sa mga event sa industriya na kumakatawan sa isang kumpanya ng tela at wallpaper na katrabaho ni Miguel. Kulay kape ang laging nakaayos na buhok. Napakalumanay magsalita, maganda ang tabas ng mga suot na suit. Minsan lumapit siya sa akin sa isang product launch at sinabing humahanga raw siya sa mga pinaayos kong bahay. Laging nagkukwento si Miguel tungkol sa inyo, dagdag niya noon. Naalala ko ang linyang iyon at nakalasap ako ng lasang bakal sa bibig ko. Hindi ko hinalungkat ang buong computer. Hindi ko binuksan ang email niya. Hindi ko sinubukang hulaan ang mga password niya. Kinuhaan ko ng litrato ang 2 reservation kung saan nakita ko lang ang impormasyong nakadisplay sa bukas na pahina. Pagkatapos ay hinanap ko ang kontratang hinihingi niya. Ipinadala ko sa kanya ang dokumento. Pagkalipas ng 5 minuto, nagpadala siya ng mensahe. Ikaw na ang pinakamagaling. Tinitigan ko ang pulang puso ng mas matagal kaysa sa dapat. Pagkatapos ay binaba ko ang telepono. Nang gabing iyon nagluto ako ng hapunan na walang pagmamahal. Kailangan ko lang nang gagawin ang mga kamay ko. Nang dumating si Miguel, binaba niya ang bagahe niya sa may pinto at hinalikan ako sa pisngi. Umatras ako ng kalahating hakbang. Napansin niya. Anong problema? Sino si Clara Reyes? 1 segundo ay natigilan ang mukha niya. Totoong 1 segundo lang. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang suit jacket. Nagtatrabaho siya sa isa sa mga kumpanya natin. Di ba kilala mo siya? 2 beses mo siyang kasama sa hotel sa Antipolo. Mula sa kalye, narinig ko ang busina ng jeep. Sa kusina, umugong ang motor ng refrigerator. Nilapag ni Miguel ang mga susi sa aparador ng maingat na parang biglang naging mahalaga ang bawat galaw niya. Hinalungkat mo ba ang computer ko? Iyon ang una niyang sinabi. Tama. Binuksan ko ang internet para ipadala ang dokumentong hiningi mo. Nakabukas ang pahina at syempre nag-imbestiga ka agad. Nangaliwa ka ba? Hindi ako makikipag-usap sa ganyang tono. Hindi ako sumisigaw. Nagtatanong ako. Nangaliwa ka ba? Tumingin siya sa bintana. Hindi ganoon kasimple. Oo o hindi. Nagtagis ang kanyang panga. Wala siyang sinabi. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na kaya palang sumagot ng tao gamit ang buong katawan niya. Kahit hindi siya bumigkas ng kahit isang salita. Umupo ako sa mesa. Gaano katagal na, Maya? Kung ibabase mo lang ito sa kalendaryo at 2 resibo, walang kwenta ito. Gaano katagal? Ilang buwan? Nanikip ang lalamunan ko. 3? Hindi ko alam. 4? Siguro. May nangyari ba sa inyo? Tiningnan niya ako ng may inis. Hindi may hiya, kundi inis. Gusto mo ba ng detalye? Talaga ba? Gusto ko ng isang buong katotohanan. Oo, sinabi niya ito ng parang walang pakialam. May nasira sa loob ko, pero hindi sa paraang inasahan ko. Hindi ako umiyak, nasusuka ako. Tumulo ang pawis sa likod ko. Nanlalamig ang mga kamay ko. Umupo si Miguel sa harap ko. Matagal nang magulo ang pagsasama natin. Kaya pala naging tama ang manloko. Wala akong pinagtatakpan. Sinasabi ko lang na hindi ito nangyari ng walang dahilan. Ibig mong sabihin dahil sa akin, dahil sa atin. Pagkatapos nagsimula siyang maglista. Masyado raw akong nagtatrabaho,
Madalang daw akong sumama sa kanya sa mga hapunan sa labas. Hindi ko raw inaalagaan ang sarili ko gaya ng dati. Imbes na magpalipas ng weekend sa labas ng bansa, mas gusto ko pang pumunta sa Pampanga para tingnan ang mga lumang bahay. Hindi ko raw siya hinahangaan. Ang salitang iyon ang pinakatanda ko. Kailangan mo ng paghanga, kaya kumuha ka ng kwarto kasama ng ibang babae. Kita mo, iyan ang ginagawa mo. Ginagawa mong biro ang lahat. Hindi ko sinusubukang intindihin ang lohika. Tumayo siya. Hindi ako magpapaliwanag na parang nasa kumpisalan. Hindi ako humihingi ng kumpisal. Nakikiusap ako na, wag mo akong gawing kasabwat sa desisyon mo. Tumigil siya sa may pinto ng kusina. Gusto mo lagi ikaw ang tama. Lumabas siya. Nang gabing iyon natulog siya sa sofa. Hindi ako nakatulog. Kinaumagahan, umarte si Miguel na parang ang gabi ay nag-reset sa lahat ng nalaman ko noong nakaraang gabi. Nagtimpla siya ng kape, binuksan ang radyo, at iniusog ang tasa sa akin. Kailangan nating maging malawak ang isip sa pagharap dito, sabi niya. Ang linyang iyon ay parang nakakainsulto sa akin. Sa panloloko, sa paghihiwalay. Tiningnan ko siya. Hindi pa nga ako nakakapagsalita kung gusto ko ng hiwalayan. Hindi ko pa nga natatanong kung plano niyang tapusin ang relasyon nila. Samantala, si Miguel ay 3 hakbang na ang abante, na parang sa mga nakaraang buwan ay nagkakaroon siya ng usapan na hindi ako kasali. Hiwalayan, ulit ko. Walang saysay na ipagpatuloy pa ang isang bagay na matagal nang hindi gumagana. Matagal na, ibig sabihin kailan pa. Maya, nagtatanong ako kasi noong Hunyo lang, nagpaplano tayo ng bakasyon sa Boracay. Nagpaplano ang mga tao ng iba't ibang bagay. Pinadausdos niya ang daliri niya sa gilid ng tasa. Kailangan natin ng space. Mas mabuti sigurong umuwi ka muna sa mga magulang mo. Muntik na akong tumawa. Sa Malolos. May kwarto ka doon. Pwede kang magtrabaho sa bahay ilang araw sa isang linggo. Ako kailangan ko sa Maynila. At bakit ako ang kailangang umalis? Sa unang pagkakataon mula nang mag-usap kami, mukha siyang nagulat dahil iyon ang pinakamakatuwiran. Para kanino? Para sa ating dalawa. Sa unit na binili ko 2 taon, bago tayo kinasal. Kumaway siya. Huwag mo na namang simulan yang akin at iyo. Mag-asawa tayo ng 6 na taon. Bahay natin ito. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Hindi siya nagpapanggap. Talagang naniniwala siya doon. Wala akong lakas para magbigay ng lecture tungkol sa personal na ari-arian, titulo ng lupa, at ang katotohanan na ang pagbabayad ng kuryente ng magkasama ay hindi naglilipat ng pagmamay-ari ng bahay. Sinabi ko lang, hindi ako aalis. Pinapahirap mo ang lahat. Niloko mo ako, tapos ngayon pinapaliwanag mo na pinapahirapan ko ang buhay mo dahil ayokong umalis sa sarili kong bahay. Sa pagkakataong ito hindi siya sumagot. Kinuha niya ang Amerikana niya at umalis. Sa sumunod na linggo, namuhay kami na parang 2 estranghero na nagrerenta sa iisang lugar. Gabi na umuwi si Miguel, minsan hindi na umuuwi. Nilock ko ang pinto ng kwarto at inilipat ang bahagi ng mga papeles sa opisina ng kaibigan ko. Hindi dahil takot akong manakawan, kundi dahil sa unang pagkakataon ay hindi ko na pinagkakatiwalaan ang taong kasama ko sa bahay. Ang pakiramdam na iyon ay mas malala pa kaysa sa selos. Ang selos ay nakakapaso, ang kawalan ng tiwala ay nanlalamig. Ginagawa nitong parang banyagang lugar ang sarili mong bahay. Nagbabasa ka ng mensahe na naiwan sa mesa at nag-iisip kung totoo ba iyon. Nakakarinig ka ng kahon na binubuksan sa kabilang kwarto at agad na iniisip kung anong hinahanap niya. Isang gabi umuwi si Miguel bago mag-8:00. Nasa mesa ako at nag-aayos ng mga sample ng kahoy para sa kliyente. Nilapag niya ang isang piraso ng papel sa harap ko. Nakahanap ako ng pwedeng rentahan mo ng 2 buwan. Tiningnan ko ang anunsyo, isang maliit na kondo sa Fairview. Para sa akin, huwag kang gumawa ng eksena. Ako na ang magbabayad ng kalahati sa unang buwan. Ang bait mo naman, nagiging pasaway ka na. Hindi ako uupa ng bahay, para lang ikaw ang maiwan sa bahay ko. Umirap siya. Paulit-ulit na lang. Oo, paulit-ulit tungkol sa pagmamay-ari. Akala mo ba talaga pagkatapos ng 6 na taong kasal pwede mong sabihing, akin ito at tapos na. Ginawa natin ang lahat ng magkasama. Kumuha ako ng pautang bago tayo ikasal. Pumirma ako ng titulo bago ang kasal at may prenup tayo. Ang paunang bayad ay galing sa ipon ko. Hindi ito usapin ng opinyon. Tingnan natin. Sinabi niya ito ng mahina. Ang tingnan natin na iyon ang naging dahilan para kinabukasan ay tawagan ko si Ati, Hoza Santos. Magkakilala kami mula sa isang proyekto sa isang law firm sa BGC. Isa siyang abogado sa mga kaso ng pamilya at ari-arian.
pero hindi pa kami nagkakausap ng personal kailanman. Ayokong simulan agad ang proseso ng annulment. Gusto ko lang malaman kung saan ako nakatayo. Hinarap ako ni Ate Rosa pagkalipas ng 2 araw. Ang opisina niya ay nakakagulat na simple. Puting pader, 2 halaman. Walang malalaking kahoy na kasangkapan o naka-frame na mga diploma. Nilapag ko sa harap niya ang kopya ng titulo ng bahay, talaan ng utang, at mga dokumento sa pagpapaayos. Binasa niya ang mga petsa. Binili ang unit bago ang kasal, at may pinirmahan kayong prenuptial agreement na naghihiwalay ng mga ari-arian, sabi niya. Iyon ang simula. Dahil sa prenup, ang ari-arian na ito ay nananatiling sariling ari-arian mo, hindi conjugal property ng mag-asawa. Naramdaman kong nawala ang kaba ko. Tinaas ni Atini. Rosa ang daliri niya. Pero huwag kang maniwala sa mga taong sa isang salita lang ay sasabihin sa iyo na walang karapatan ang asawa mo. Sa mga kaso sa pamilya, halos palaging kailangang suriin kung saan nanggaling ang pera. May malaki bang ginastos sa bahay gamit ang pera ninyong mag-asawa? Nagbayad ba kayo ng pautang? Paano ang mga pagpapaayos? Ano ang pinondohan bago ang kasal? At ano ang pagkatapos? Ang utang ay binayaran ko pagkatapos ng kasal gamit ang sweldo ko. Pero noon ay mayroon na tayong conjugal property. Kaya nga kailangan nating gumawa ng maayos na pagtutuos. Ang pagmamay-ari ng lupa at ang pagbabalik ng ginastos ay hindi pareho. Hindi ko pinapangako ang madaling sagot. Pinapangako ko na aalamin natin ang mga katotohanan. Tanda ko ang linyang iyon. Aalamin natin ang mga katotohanan. Hindi tayo mananalo, hindi natin siya sisirain. Aalamin natin ang mga katotohanan. Tumingin si Attorney Rosa sa akin mula sa mga dokumento. May pananakit ba? Nag-alangan ako. Wala. Tapos naalala ko ang ilang sitwasyon. Minsan, hinawakan ng mahigpit ni Miguel ang pulso ko habang nag-aaway kami. Minsan naman ay humarang siya sa pinto at ayaw akong palabasin hanggat hindi kami tapos mag-usap. Hindi niya ako kailanman sinuntok. Hindi sa ganoong paraan, dagdag ko. Hindi sumagot si Attorney Rosa. Kung pakiramdam mo ay nasa panganib ka, huwag ka nang maghintay. Huwag mong hintaying may mangyaring malala. Ang kaligtasan ay hindi nagsisimula kapag may bali na ang buto. Tumango ako. Hindi ko pa alam noon kung gaano kabilis babalik sa akin ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng usapan, nagsimula akong ayusin ang mga dokumento. Hindi parang investigador, kundi parang may-ari ng sariling buhay na matagal nang inakala na ang lahat ay ayos lang. Nahanap ko ang kasunduan sa pautang, resibo ng paunang bayad, mga resibo sa pag-aayos ng sahig, pagpapalit ng kuryente at mga pinto. Karamihan sa malalaking trabaho ay ginawa ko pa bago ang kasal. Pagkatapos, bumili na lang kami ng mga ordinaryong appliances. Refrigerator, washing machine, sofa, mesa. Gumawa ako ng kopya. Hindi ko itinago ang pera. Hindi ko inubos ang laman ng joint account namin. Hindi ko inilipat ang pondo sa pamilya ko. Malinaw na sinabi ni Ate Rosa na sa paghihiwalay, ang pinakamasamang pwedeng gawin ay palitan ang takot ng mga padalos-dalos na desisyon na kailangan mong ipaliwanag pagkatapos. May karapatan kang protektahan ang mga dokumento mo at ang personal mong bank account, sabi niya. Pero huwag kang gumawa ng kahit ano dahil lang sabi sa internet ay ubusin mo ang pera bago niya gawin. Ang paghihiwalay ay hindi dahilan para hindi maging patas. Ito ang unang bagay na natutunan ko ng lubusan. Ang kaligtasan sa pananalapi ay hindi nangangahulugan ng pagiging mas mabilis na magnanakaw kaysa sa kabilang panig. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang mayroon ka, ano ang pinirmahan mo, at kung nasaan ang mga dokumento. Isang linggo ang lumipas, nagpadala ng mensahe sa akin si Clara. Hindi pa kami nagkakapalitan ng personal na mensahe kahit kailan. Maya, alam kong mahirap ang sitwasyon. Ayokong makipag-away. Nakapagdesisyon na si Miguel at naisip kong mas mabuting panatilihin ang pagiging disente. Ang pagpapatagal sa isyu sa bahay ay hindi makakatulong kaninuman. Sabi niya ay babayaran ka rin naman daw niya sa parte mo. Binasa ko ito ng 2 beses. Tapos pangatlo kailangan kong umupo. Tinitigan ko ang screen at biglang nakaramdam ng kakaiba. Hindi selos, hindi galit, hindi kawalan ng pag-asa, hindi panlulumo. Hindi lang pala niya sinasabi sa kanya na sa aming dalawa ang bahay. Lumalabas na pinapakilala niya ang sarili bilang taong may karapatang magdesisyon kung sino ang maiiwan at kung sino ang makakatanggap ng pera at aalis. Sumagot ako ng 1 beses. Ang mga usapin tungkol sa kasal ko at sa bahay ay tatalakayin ko kasama si Miguel at ang abogado ko. Pakiusap, wag mo na akong kontakin tungkol dito.
Walang pagmumura, walang pagkuha ng screenshot para ipadala sa mga kaibigan, walang pag-post ng pangalan niya. Sandali akong natuksong magsulat ng masakit, ng nakakasugat. Pagkatapos naisip ko na kung kailangan kong maging tulad ng mga taong nanakit sa akin para makaramdam ng tagumpay, hindi ito tagumpay. Galit na galit si Miguel nang umuwi noong gabing iyon. Kailangan mo ba talagang magpadala ng mensahe kay Clara na parang isang opisyal ng gobyerno? Siya ang unang kumontak sa akin. Pwede ka namang magpakatao. Nagpakatao ako. Ikaw, lagi kang may ganyang malamig na pagmamataas. Siguro kaya nasira ang lahat. Binaba ko ang libro. Sinabi mo sa kanya na sa iyo ang bahay na ito. Hindi ko hihimayin ang bawat salita ko. Sinabi mo sa kanya na babayaran mo ako. Pinag-uusapan niyo ang kinabukasan, kasama ang kabit mo, tungkol sa pagbayad sa akin para umalis sa sarili kong bahay. Sa bahay natin, sumigaw siya ng malakas na umalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Tumayo ako. Huwag kang sumigaw. Bakit ano? Dahil hindi ako makikipag-usap kapag tinataasan mo ako ng boses. Tumawa siya ng mahina. Alam mo kung anong problema sa'yo? Buong buhay mo ikaw ang probinsyana mula sa malolos na takot na may kumuha ng upuan niya. Bumili ka ng lumang unit tapos umaarte ka na parang nakapagmana ka ng palasyo. Ako, sa loob ng 6 na taon ginawa kong tahanan ang lugar na ito kung saan pwede kang mag-imbita ng tao ng walang hiya. Mas masakit ang mga salita kaysa sa dapat. Hindi dahil totoo ang mga ito, kundi dahil pinili niya ang eksaktong katangian na dati niyang hinahangaan sa akin at ginawa itong pandidiri. Ikaw ang gumawa? Tanong ko. Oo, ako. Mga koneksyon, kliyente, circle of friends. Pwede ka magpaayos ng mga pinto at ipagmalaki na may panlasa ka. Pero kung wala ang buhay ko, isa pa rin itong probinsya ng lungga na may maayos na pintuan. Nanahimik ang lahat. Sandaling narinig ko lang ang sarili kong paghinga. Mabuti, sabi ko. Ano? Mabuti. Mabuti at sinabi mo na ang totoong naiisip mo. May dumaan na pag-aalinlangan sa mukha niya. Pero saglit lang. Huwag kang magpa-victim. Hindi ako nagpapa-victim. E di magsimula kang mag-isip ng matino at lumipat ka muna sa loob ng ilang linggo. Hindi, Maya, hindi. Kinuha ko ang mga dokumento sa mesa at pumunta sa kwarto. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nilock ko ang pinto. 3 araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng email mula kay Ate Rosa na may listahan ng mga dokumentong dapat ihanda bago ang formal na paghihiwalay. Wala itong parang pelikula, walang lihim na pag-record, walang mga pribadong investigador, bank statements, kontrata, resibo, mga titulo ng ari-arian, listahan ng mga mamahaling gamit, impormasyon tungkol sa mga utang at bayarin. Nilagyan ng mensahe ni Ate Rosa sa dulo. Huwag kang mangolekta ng ebidensya para ipahiya si Miguel. Kolektahin mo ito para sa loob ng 3 buwan. Walang makakapagsabi sa iyo na mali ang naaalala mo. Ang linyang iyon ang nagpabago ng pananaw ko. Sa loob ng ilang araw, gumawa ako ng simpleng folder. Mga petsa, dokumento, maiikling mga tala na walang panghuhusga. 12 ng Setyembre, usapan tungkol sa pag-alis. Giit ni Miguel na sa amin ang unit. 16 ng Setyembre, mensahe mula kay Clara tungkol sa pagbayad ng parte ko. 18 ng Setyembre, tinawag ni Miguel ang bahay na amin at muling nag-utos na umalis ako. Hindi ko naramdaman na parang akong hunter. Naramdaman kong para akong taong huminto sa pagtakbo sa gitna ng hamog. Ang pinakamasama ay nangyari noong Biyernes, 2 ng Oktubre. May pulong ako sa Quezon City ng araw na iyon at umuwi ako pagkalipas ng 7:00 ng gabi. Umaambon. Pag-akyat ko sa hagdanan, amoy basang Amerikana at lumang kahoy. Nasa kalagitnaan pa lang ako, may naririnig na akong mga boses, hindi isa, dalawa. Binuksan ko ang pinto. Una kong nakita ang mga sapatos, itim na sapatos na may takong na hindi pamilyar. Pagkatapos ay isang maleta, malaki, kulay beige, na nakapatong sa tabi ng na-renovate kong aparador. Nakaupo si Clara sa sala. Hawak niya ang isang baso mula sa koleksyon na nabili ko noon sa Baguio. Nakapatong ang blazer niya sa sofa. Nakatayo si Miguel sa bintana. Ano ito? Tanong ko. Binaba ni Clara ang baso. Maya, baka pwede nating kalmahan. Tanong niya kay Miguel. Lumingon siya. Dito muna titira si Clara. Sandali akong naniwala na mali ang narinig ko. Magpapalipas ng gabi. Pansamantala. Hindi. Sinabi ko ito nang walang pag-aalinlangan. Nagbuntong hininga si Miguel. Huwag ka nang magsimula. Bahay ko ito. Aalis siya. Tumayo si Clara.
Sabi ni Miguel plansado na ang lahat. Tiningnan ko siya. Wala siyang pinlansya sa akin. Hindi ko kailangang humingi ng permiso sa'yo sa lahat ng bagay. Singit ni Miguel. Para patirahin ang kabit mo sa bahay na pagmamay-ari ko. Oo. Kailangan mo na namang may-ari, may-ari, may-ari. May obsesyon ka ba? Hindi nasa akin ang mga dokumento. Lumapit siya ng 2 hakbang sa akin. Tama na ito. Ipak mo na ang mga gamit mo. Pwede kang bumalik bukas para kunin ang iba. Wala akong pupuntahan. Lumapit ako sa maleta ni Clara. Kunin mo ito at umalis ka. Akma kong itutulak ang maleta papunta sa pinto. Humarang si Miguel sa pagitan namin. Bitawan mo iyan. Tumabi ka. Sabi ko na, bitawan mo. At sinabi kong umalis kayo. Inilahad niya ang kamay niya. Hindi ko alam kung gusto niya lang ba akong itulak o ipakita kay Clara na kontrolado niya ang sitwasyon. Naalala ko ang diin ng kamay niya sa balikat ko. Naalala ko ang pag-atras ko. Naalala ko ang kanto ng aparador. Malakas ang pagkakabangga. Gumapang ang sakit mula sa balikat hanggang sa leeg ko. Nahulog ang mga susi sa kamay ko at tumunog sa sahig. Biglang tumahimik ang lahat. Namutla si Clara. Miguel. Tiningnan niya ako, pero hindi siya nagsabing, patawad. Yumuko siya para kunin ang mga susi. Akin na ang mga susi. Mula ngayon wala ka nang babalikan dito. Ang linyang iyon ang pumatay sa huling natitira kong kagustuhan na magpaliwanag. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Pumunta ako sa kwartong opisina. Sa drawer ko ay may kopya ako ng titulo at ang sertipikasyon ng titulo na kinuha ko pagkatapos ng pulong ko kay Ate Rosa. Kinuha ko ang 2 dokumento. Bumalik ako sa sala. Nakatayo si Miguel sa mesa, si Clara sa tabi ng maleta. Nilapag ko sa harap niya ang mga susi, tapos ang titulo. Gusto mo ng susi? Ayan. Ngayon basahin mo ang pangalan ng may-ari at ang petsa kung kailan ito binili. Tiningnan niya ang unang pahina. Nakita kong nawala ang kulay sa mukha niya. Hinablot ni Clara ang dokumento mula sa kanyang kamay. Mas mabilis siyang nagbasa. Maya Bautista, sabi niya. 2 taon bago ang kasal. Tiningnan niya si Miguel. Sabi mo sa iyo ang unit na ito. Mas komplikado iyan. Muntik na akong ngumiti. Eksakto iyon ang linyang narinig ko noong malaman kong nanloloko siya. Hindi, sabi ko. Ngayon, hindi komplikado. Nilamukot ni Miguel ang dokumento sa kamay niya. 6 na taon akong tumira dito. Nagbayad ako ng mga bayarin, bumili ng mga gamit, at lahat ng kailangang bayaran ay babayaran ng mga abogado, hindi mo, sa harap ng aparador ko. Umatras ng 1 hakbang si Clara. Miguel, ano ba talaga ang sinasabi mo sa akin sa mga nakaraang buwan? Clara, wag ngayon. Sabi mo babayaran mo siya, na ikaw ang bumili ng bahay. Sabi ko mag-asawa kami. Hindi. Sabi mo sa iyo ito. Unang beses kong nakita sila na hindi isang pares na kalaban ko, kundi 2 taong nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Hindi ako nakaramdam ng saya. Masakit pa ang balikat ko. Napakalakas ng tibok ng puso ko na umugong sa tenga ko. Pumunta ako sa kwarto at kinuha ang inihanda kong bagahe. Dokumento, computer, ilang damit, gamot, charger. Tiningnan ako ni Miguel na may tagumpay. Alam kong aalis ka. Sinara ko ang bagahe. Para sa isang gabi lang, dahil pagkatapos ng ginawa mo, ayokong manatili sa iisang bubong kasama ka ng walang payo ng abogado. Kaya tumatakas ka pa rin. Lumingon ako sa kanya. Hindi, pinipili ko ang kaligtasan ko. Hindi iyon magkapareho. Dumaan ako kay Clara sa may pinto. Tumigil ako. Huwag ninyong pakikialaman ang mga dokumento ko o mga gamit sa opisina. Bukas ko kontakin kayo ng abogado ko. Umingos si Miguel. Gagawin mo pa akong kriminal dahil lang sa isang tulak? Tiningnan ko siya. Ikaw na mismo ang nagsabi. Sinara ko ang pinto. Paglabas ko, nagsimulang manginig ang mga tuhod ko. Doon ko lang naramdaman. Sa labas, mas malakas na ang ulan kaysa kanina. Hindi ko na matandaan ang biyahe mula Malate papunta sa apartment ni Attorney Rosa, na pumayag na doon muna ako hanggang umaga. Ang tanda ko lang ay bawat galaw ng balikat ko. Sa pagpalit ng gear, sa paghubad ng jacket ko, sa pagsubok na buhatin ang baso ng tubig, binuksan ni Attorney Rosa ang pinto na nakapantulog at walang makeup. Tiningnan niya ako ng 1 beses. Anong nangyari? Tinulak niya ako. Iyon lang ang sinabi ko. Iyon lang ang pumasok sa isip ko. Pero hindi ko nasabi. Pinaupo ako ni Atin. Rosa sa mesa. Nabangga ka ba? Ang balikat ko sa aparador. May pasa. Hindi ko pa alam. Bukas pupunta tayo sa doktor. At ngayon isulat mo lahat hanggang natatandaan mo. Walang opinyon. Oras. Sino ang naroon? Anong sinabi? Anong ginawa? Ang absurd ng pakiramdam. Dahil wala naman akong baling buto.
Hindi ako nakahiga sa ospital. Isang tulak lang. Pero kailangan kong gumawa ng dokumentasyon parang naaksidente. Umupo si Attorney Rosa sa harap ko. Maya, hindi nagiging totoo ang pananakit kapag nakita lang sa x-ray. Idokumento mo ang nangyari. Kung anong gagawin mo pagkatapos ay saka mo na desisyonan. Mahinahon kong kinuha ang cellphone ko at nag-type. Ika-2 ng Oktubre, bandang alas 7 ng gabi, unit sa Malate. Nandoon si Clara Reyes. Inutusan ako ni Miguel na umalis at ibigay ang mga susi. Nang akma kong itutulak ang maleta ni Clara papunta sa pinto, humarang siya sa pagitan namin. Tinulak niya ng kamay niya ang balikat ko. Tumama ang kanang balikat ko sa kahoy na aparador. Nahulog ang mga susi. Sabi niya, akin na ang mga susi. Mula ngayon wala ka nang babalikan dito. Habang binabasa ito, pakiramdam ko nangyari ito sa ibang tao. Kinaumagahan, halata na ang pasa. Kulay ube, hindi pantay, hindi kasing lala ng sakit kapag itinataas ko ang kamay ko. Pumunta ako sa doktor. Sinabi ko ang lahat ng nangyari. Tiningnan ang balikat ko. Tinest kung hanggang saan ko kayang igalaw. Itinala ang mga sugat at ang reseta. Hindi ko kinuhaan ng litrato para ipadala kay Miguel. Hindi ko ito pinost sa internet. Ginawa ko ito para sa sarili ko at para sa dokumento. Pagkatapos, sa payo ng abogado, ipinablotter ko bilang formal na reklamo ang insidente. Hindi dahil gusto kong makita si Miguel na nakaposas. Gusto ko lang na may opisyal na talaan ang nangyari sa bahay. Lalo na, at may access pa rin siya doon at sinubukan na niya akong paalisin gamit ang dahas. Habang kinukwento ko ang sitwasyon, ilang beses kong nahuli ang sarili ko na pinapagaan ang mga salita. Nag-away kami. Nagalit siya. Minsan lang ito nangyari. Pero palagi akong bumabalik sa mga katotohanan. Tinulak niya ako. Nabangga ako sa aparador. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga susi sa bahay ko. Ang pagtawag sa mga bagay sa totoong pangalan nito ay hindi paghihiganti, kundi pag-aayos. Nagpadala ng mensahe si Miguel ng araw ding iyon. Sana ay kumalma ka na. Kahapon tayong lahat ay mainit ang ulo. Huwag mong subukang gawing pang-aabuso ito. Dahil alam mo naman na tinabilang kita. Hindi ako sumagot. Pagkalipas ng 1 oras, nakatanggap ako ng pangalawang mensahe. Umalis na si Clara. Pwede ka nang bumalik kung titigil ka na sa pag-iinarte. Pagkatapos ng 30 minuto, pangatlo. At tigilan mo na ang pananakot gamit ang abogado. Pareho lang tayo ng karapatang tumira dyan. Ipinasa ko ang mga mensahe kay Attorney Rosa. Huwag kang makipagtalo sa kanya tungkol sa mga definisyon, sabi niya. Huwag mo siyang kumbinsihin na gumawa siya ng masama. Hindi ito exam na kailangan mong ipasa sa kanya. Kailangan nating magtakda ng mga patakaran sa pag-uusap, itago ang mga dokumento, at maghanda ng formal na kasulatan. Paano ang bahay? Nandyan ang bahay? Pero ang paghihiwalay sa iisang bubong ay dapat gawin ng legal at maayos. Ang pagiging may-ari ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang gumawa ng padalos-dalos, tulad ng ang kasal ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang ituring ang ari-arian na kanya. Ang mga salitang iyon ay hindi ganoon kadramatiko kumpara sa magpalit ka ng kandado at itapon mo ang mga gamit niya. At iyon ang dahilan kung bakit ako nagtiwala sa kanya. Bumalik ako sa unit kasama si Ati. Rosa nang nasa trabaho si Miguel. Hindi para gulatin siya. Pinaalam na sa kanya na kukunin namin ang mga dokumento ko at mga personal na gamit. Kinuha ko ang computer sa trabaho, mga papeles ng mga kliyente, alahas ng lola ko, gamot at ilang damit. Hindi ko pinakialaman ang mga gamit niya. Hindi ko tinapon ang mga polo niya sa bintana. Hindi ko ginupit ang mga suit niya. Hindi ko nilagyan ng asukal ang tangke ng gasolina ng sasakyan niya. Tulad siguro ng ipapayo ng mga nagko-comment sa internet, sa totoong buhay, ang 5 minutong saya mula sa paghihiganti ay kayang bawiin ng 5 buwang pagpapaliwanag sa sarili mong ginawa. Ayoko ng panibagong gulo. Gusto kong maibalik sa akin ang kontrol. Sa mga sumunod na araw, tiningnan namin ni Atini Rosa ang mga financial matters. Mahirap, pero kailangan. Inalam namin kung ano ang binili bago ang kasal, kung ano ang binili pagkatapos, ano ang mga magkasamang gastusin, magkano ang galing sa negosyo ko, at magkano ang galing sa sweldo ni Miguel. Lumabas na sa loob ng maraming taon, pareho kaming may simpleng pananaw sa pera namin. Sinasabi ko noon, nagbabayad ako ng pautang ko. Sinasabi naman ni Miguel, nagbabayad tayo para sa bahay natin. Ang katotohanan sa pagtutuos ay mas komplikado. Pagkatapos ng kasal, bahagi ng hulog sa bahay ay nanggaling talaga sa pera na itinuturing na joint fund ng mag-asawa.
Hindi nito binabago kung kanino nakapangalan ang ari-arian, pero may halaga ito sa computation sa hiwalayan. Pilit akong pinaintindi ni Attorney Rosa na tanggapin ito ng hindi nagtatampo. Kung may pondo ng mag-asawa na ginamit para sa sariling ari-arian mo, hindi natin pwedeng itanggi ito, sabi niya. Gusto mo ba ng patas na resulta o masyadong madrama na resulta? Patas. Ibig sabihin, minsan may habol din ang kabilang panig, pero hindi tulad ng naiisip niya lang. Ang usapang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa titulo mismo. Hanggang ngayon, isang simpleng kwento lang ang nasa isip ko. Niloko niya ako, pinahiya niya ako, kaya dapat akin ang lahat, at dapat siyang umalis ng walang-wala. Pero ang hustisya ay hindi nagtatrabaho bilang pabuya sa pagiging mabuting tao. Hindi nagtatanong ang mga dokumento kung sino ang nanloko kapag kailangang malaman kung saan galing ang pera. Ang katotohanan ay hindi kailangang maging pabor sa atin para maging totoo. Nagpagawa kami ng detalyadong pagtutuos ng mga malalaking gastusin. Ang pinakamalaking pagpapaayos, kuryente, sahig na kahoy, pinto, banyo, ay ginawa ko bago ang kasal. Pagkatapos ng kasal, bumili kami ng mga kasangkapan at gamit. Ilang hulog sa bangko ay nanggaling sa magkasamang pondo namin. May mga maliliit ding pagpapaayos. Lahat ay inilista. Walang pandaraya, walang tinago. Sa kabilang banda, si Miguel ay gumagawa ng kabaligtaran. Una, tinawagan niya ang nanay ko. Masyadong madrama lang daw ako, sabi niya. Isang away lang, nagpaabogado na. Gusto ko lang hatiin ng maayos ang ari-arian. Tumawag ang nanay ko na kinakabahan. Sabi niya gusto mo raw siyang itapon sa kalsada. Ma, huwag kang makipag-usap sa kanya tungkol sa amin. Pero mag-asawa kayo, alam ko. Baka pwede kayong mag-usap ng maayos. Pumikit ako. Mag-uusap kami kasama ang mga abogado, ng maayos. Tumahimik ang nanay ko. Tinulak ka daw niya, totoo ba? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kasi ako mismo sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi iyon sapat para ikwento. Tumahimik sa kabilang linya. Hindi mo kailangang patunayan sa akin ang kahit ano, sabi niya. Sa huli iyon lang ang kailangan kong marinig. 2 araw ang lumipas. Tinawagan ni Miguel ang isa sa mga kaibigan namin at sinabing sinusubukan kong angkinin ang conjugal property dahil lang nakakita ako ng 2 lumang resibo ng hotel. Nakabawi agad sa akin ang impormasyon bago pa man niya isipin. Gusto ko sanang ipadala sa lahat ang kopya ng titulo. Pinigilan ako ni Ate Rosa. Huwag mong gawing palabas sa publiko ang hiwalayan mo, sabi niya. Ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo ay tatanungin ka. Ang iba ay hindi kailangan ng kopya ng mga dokumento ng buhay mo. Sumunod ako. Mahirap iyon. Kapag sinisiraan ng isang tao, halos pisikal ang pangangailangan na itama agad ang impormasyon. Gusto mong tumakbo sa bawat pinto at sabihing, hindi ganun. Pakinggan ninyo ang panig ko. Pero sa huli, nalaman ko na ang dignidad ay minsan tungkol din sa kakayahang hayaan ang ibang tao na maniwala sa mga maling iniisip nila. Hindi lahat ng panghuhusga ay kailangang depensahan. Nagparamdam lang si Clara pagkalipas ng 2 araw. Tumunog ang cellphone ng 9:14 ng gabi. Ayoko sanang sagutin, pero sinagot ko. Maya, ang boses niya ay hindi na ganoon kasigurado, gaya noong sa mensahe, tungkol sa pagbabayad sa akin. Nakikinig ako. Gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Isa lang. Kung tungkol ito kay Miguel, hindi ko pag-uusapan sa iyo ang kasal namin. Sabi niya sa akin, nabili na niya ang unit bago pa man kayo magkakilala, na pagkatapos ng kasal, ay isinama ka lang sa titulo. Hindi iyon totoo, tama ba? Hindi ako agad nakasagot, nakita ko ang titulo, dagdag niya. Alam ko kung anong nakasulat doon. Gusto ko lang marinig kung may iba pang dokumento. Wala akong alam na dokumento na magpapatunay na siya ang may-ari ng bahay na iyon. Nagbuntong hininga siya. Naiintindihan ko. Clara, bakit sa akin ka nagtatanong at hindi sa kanya? Dahil nagtanong na ako. Sabi niya ang dokumentong pinakita mo ay hindi sinasabi ang buong kwento. Tapos hindi na siya sumagot. Eksakto, muntik ko nang sabihin. Maligayang pagdating sa grupo. Pero hindi ko ginawa. Yun lang ba? Tanong ko. Hindi. Gusto ko ring humingi ng tawad tungkol noong gabing iyon. Naghintay ako. Hindi ko alam na tutulakin ka niya, dagdag niya. Pero alam mong papasok ka na may dalang maleta sa bahay ng isang babaeng asawa pa rin niya. Katahimikan. Oo, sabi niya sa wakas. Alam ko, iyon ang unang tapat na narinig ko sa kanya.
Hindi ako ang taong makakapagbigay sa'yo ng kapatawaran, sabi ko. At wala akong balak ibigay iyon. Naiintindihan ko. Magandang gabi. Binaba ko ang telepono. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, pero sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, naramdaman ko ang kapayapaan. Hindi ko siya kailangang sirain. Sapat na ang katotohanan ay gumagalaw nang wala akong ginagawa. Dumating agad ang mga formal na sulat. Nag-alok si Atini. Rosa ng mediation tungkol sa paghihiwalay, sa paraan ng pag-alis sa unit, sa paghati ng mga gamit, at ilang issue sa pera. Noong una, tumanggi si Miguel. Tumawag ang abogado niya makalipas ang 2 araw at nagmungkahi ng pag-uusap. Siguro sa wakas, may nagbasa na rin ng mga dokumento ng walang emosyon. Itinakda ang mediation sa katapusan ng Nobyembre. Hanggang doon, may malinaw na patakaran sa pagkontak. Pagkatapos ng mga konsultasyon at hakbang para sa kaligtasan, hindi na nag-isa si Miguel na kasama ko. Bumalik lang ako sa unit nang sigurado na akong hindi ko kailangang makipag-usap sa kanya nang nakasara ang pinto. Ang unang gabi ay nakakapanibago. Ang mga gamit niya ay nasa aparador pa rin. Ang pang-ahit niya ay nasa banyo. Sa kusina ay may tsaa na siya lang ang umiinom. Mas natatandaan ng bahay ang tao kaysa sa alaala. Umupo ako sa sahig sa sala, sa kahoy na aparador sa pasilyo. May naiwang maliit na gasgas sa lugar kung saan tumama ang balikat ko. Hinawakan ko ito ng daliri ko. Ayoko pa itong ayusin noon. Hindi pa. Kailangan kong maalala kung bakit hindi ako babalik sa dati. Kahit pa ang katahimikan pagkatapos ng away ay parang mas madali kaysa sa pagbabago. Ang araw ng mediation ay kulay abo at tuyo. Ang Maynila ay parang inalisan ng lahat ng kulay. Iniiwan lang ang basang kalsada, mga kawad sa poste, at mga sanga na walang dahon. Ginanap ang pulong sa isang maliit na kwarto sa BGC. Walang camera, walang mga saksi. 4 na upuan, simpleng mesa, pitsel ng tubig, at isang orasan na ang tunog ay mas maingay kaysa sa dapat. Naunang dumating si Miguel. Naka-dark blue na suit siya, ang parehong suit na isinusuot niya sa mga mahahalagang presentasyon sa trabaho. Nang makita niya ako, tumango siya na parang nagkita lang kami sa isang kumperensya. Umupo ako sa tabi ni Atini Rosa. Hindi na ako ang babaeng 6 na linggo ang nakalipas, na nagigising ng 3:00 ng madaling araw para isipin kung nasaan ang asawa niya. Ayoko nang malaman kung nasaan siya. Gusto ko na lang malaman kung ano ang pinipirmahan ko. Sinimula ng mediator ang mga patakaran. Walang sasapaw, walang mang-iinsulto. Bawat desisyon ay dapat kusang loob. Kung walang mapagkasunduan, ang mga isyu ay aakyat sa formal na kaso. Inayos ni Miguel ang manggas ng polo niya. Gusto kong tapusin ito ng maayos, sabi niya. Wala akong pakialam sa away. Gusto ko lang ng patas na bayad para sa 6 na taong pag-ambag ko sa bahay at sapat na oras para lumipat. Hindi nag-react si Atini Rosa. Nagtanong ang tagapamagitan. Ano ang ibig ninyong sabihin sa patas na bayad? Nagbigay ng halaga si Miguel. 3 beses itong mas mataas kaysa sa halaga ng lahat ng gamit na binili naming dalawa at ng perang nasa listahan na talagang kailangang bayaran. Saan nanggaling ang halagang iyan? Tanong ni Atty. Rosa. Sa loob ng 6 na taon nag-ambag ako sa gastusin sa bahay. Diyan umikot ang buhay may asawa namin. Hindi pwedeng umalis na lang ako nang walang-wala. Walang nagsasabi na hindi ka babayaran, sagot niya. Tinatanong namin kung ano ang basehan ng halagang iyan. Tiningnan ni Miguel ang abogado niya. Binuksan nito ang folder. Nagsimula sila sa hulog sa pautang, ilang gamit, mga pagpapaayos pagkatapos ng kasal. Sumasagot si Ati. Rosa gamit ang mga dokumento. Resibo, paglipat sa bangko, petsa, pinanggalingan ng pera. Pagkalipas ng 20 minuto, hindi ko na pinapakinggan ang tono ng boses ni Miguel. Pinapakinggan ko na ang mga numero. Nakakagaan ng loob iyon. Sa isang punto, diretsahang nagtanong ang mediator. Sir Miguel, naninindigan pa rin ba kayo na may bahagi kayo sa pagmamay-ari ng bahay? Umayos ng upo si Miguel. Mag-asawa kami ng 6 na taon. Hindi iyan sumasagot sa tanong. Nagbayad ako para sa unit na iyan. Nakapangalan ba kayo bilang may-ari o kasamang may-ari sa titulo? Katahimikan. Tumingin si Miguel sa abogado niya. Tumikhim ang abogado. Hindi. 3 beses na tumunog ang orasan. Tik-tik-tik. Walang palakpakan. Walang nakaka-inspire na musika. Yumuko na lang si Miguel at noon ko naramdaman ang pinakamalaking tagumpay. Hindi dahil napahiya siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming linggo,
Hindi ang pinakamaingay sa kwarto ang may kontrol ng katotohanan. Ang mga dokumento ang nasunod. Halos 3 oras ang mediation. Pinagkasunduan namin kung anong mga kasangkapan ang kukunin ni Miguel, kung paano hahatiin ang mga gamit na sabay naming binili, at kung kailan mawawala ang mga gamit niya sa bahay. Hindi lahat ay natapos noong araw na iyon. May ilang isyu pang naiwan sa mga abogado, pero ang pinakamahalaga ay malinaw. Wala siyang karapatang sabihin kay Clara na babayaran niya ako para makuha niya ang bahay. Wala siyang kalahati ng bahay. Mayroon lang siyang hinihinging bayad na kailangang kwentahin. Napakalaking kaibahan noon. Paglabas namin, pinigilan ako ni Miguel sa pasilyo. Naiwan si Attorney Rosa ilang metro sa likuran. Gusto mo ba talagang umabot sa ganito? Tanong niya. Abogado, dokumento, formal na reklamo, mediation. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Tiningnan ko siya ng kalmado. Nakipag-usap ako sa'yo ng maayos noong tinanong kita kung niloloko mo ako. Nakipag-usap ako ng maayos noong sinabi kong hindi ako aalis sa sarili kong bahay. Nakipag-usap ako ng maayos noong nakiusap akong huwag kang sumigaw. Sumagot ka sa pamamagitan ng pagpapatira kay Clara na may dalang maleta at pagtulak sa akin papunta sa aparador. Kinagat niya ang labi niya. Hindi ko gustong saktan ka. Ang intensyon ay hindi bumubura sa resulta. Masyado kang madrama lang sa isang tulak na iyon. At iyon ang dahilan kung bakit hindi na tayo mag-uusap ng tayong dalawa lang. Tumalikod ako. Maya, tumigil ako. Hindi naging mahalaga sa akin ang unit na iyon, sabi niya. Nilingon ko siya. Alam ko, ang pinakamahalaga sa'yo ay ang paniniwalang kaya mong magdesisyon kung sino ang may karapatang manatili rito. Umalis ako. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe kay Clara. Maikli lang. Hindi na kami ni Miguel. Hindi ko ito sinusulat para maging magkaibigan tayo. Gusto ko lang malaman mo na niloko niya rin ako sa ibang bagay. Pasensya na sa pagpasok ko sa bahay mo na may dalang maleta. Desisyon ko iyon at wala akong magandang idadahilan dito. Hindi ako agad sumagot. Pagkalipas ng 1 oras, sumagot ako. Salamat sa pag-ako ng responsibilidad sa parte mo. Sana makakuha ka ng magandang aral dito. Iyon lang. Hindi kami naging magkaibigan. Hindi naman kailangan. Ang pagpapatawad at pakikipagbalikan ay magkaiba. Tulad ng pagmamay-ari at paghahati ay hindi iisa. Minsan ang pinakamalaking respeto sa sarili ay ang tapusin ang usapan nang hindi nagpapanggap na magkalapit kayo kahit hindi naman. Pagkatapos noon, lumipat si Miguel sa isang maliit na kondo sa Mandaluyong. Hindi siya natulog sa kalsada. Hindi siya nawalan ng trabaho. Hindi siya nabangkarote sa loob ng 1 araw. Bihira magbigay ang buhay ng mga dramatikong parusa. Pero nawala sa kanya ang isang bagay na napakahalaga sa kanya, imahe. Ang sasakyan na lagi niyang ipinagmamalaki sa mga kliyente. Isinauli niya makalipas ang ilang buwan dahil bumigat ang hulog noong nagdalawang bahay na siya at nagkaroon ng bayad sa abogado. Ilang kaibigan namin ang hindi na siya masyadong iniimbita. Hindi dahil sinisiraan ko siya, kundi dahil ang mga kwento niya ay nagsimulang magbanggaan. Umalis si Clara, hindi ako bumalik. At ang unit na matagal niyang pinagmamalaki bilang simbolo ng tagumpay niya ay kailanman hindi naging kanya. Hindi ito parusa na inisip ko. Ito ay mga kahihinatnan. Huli kaming nagkita sa personal nang ibigay ang mga gamit niya. Ayokong gumawa ng seremonya mula dito. Ang mga kahon ay nasa tabi ng pinto, nakasulat sa panulat ang pangalan, libro, damit, dokumento, kusina. Gumawa kami ng simpleng listahan para walang makakapagsabing may nawawala. Nakatingin si Atty. Rosa sa cellphone, pero hindi siya nakaupo sa tabi ko. Mahalaga ring iyon sa akin. Hindi ko na kailangan ng tao sa gitna namin para magsalita ng isang linya at hindi ito bawiin matapos ang 1 minuto. Nilabas ni Miguel ang huling kahon, pagkatapos ay bumalik ng may maliit na sobre. Susi, sabi niya, at nilapag ito sa ibabaw ng aparador. Sa 1 segundo, pareho kaming nakatingin sa bagay na nag-umpisa sa pinakamasamang gabi ng pagsasama namin. Kumpol ng bakal, iyon lang. Pero sa loob ng maraming buwan, nandyan ang hiya, kapangyarihan, takot, at ang maling akala na kung sino ang may hawak ng susi, siya ang may karapatang magdesisyon ng lahat sa likod ng pinto. Lahat ba? Tanong ko. Lahat, tumango ako. Palabas na sana siya nang tumigil siya sa pinto. Sinabi mo ba kay Clara na nagsinungaling ako sa kanya? Mas nagulat ako sa tanong na iyon kaysa sa inaasahan ko. Nagtanong siya tungkol sa bahay. Sumagot ako ng totoo. Siya na ang tumuklas ng iba. Pwede ka namang walang sinabi. Pwede mo rin siyang hindi niloko. Tumingin siya sa malayo.
Lahat ay ibinabaling mo sa mga pagkakamali ko. Hindi, ibinabaling ko ang mga desisyon mo sa responsibilidad mo. May pagkakaiba iyon. Sandaling tiningnan niya ako na parang may sasabihin pa siya. Siguro hihingi ng tawad. Siguro magdadahilan na naman. Hindi ko na nalaman. Umalis siya ng walang salita. Sinara ko ang pinto. Hindi ako nakaramdam ng matinding saya. Una ay pagod, mabigat at ordinaryo, bago ang ginhawa. Naintindihan ko noon na ang pagtatapos ng isang toxic na relasyon ay hindi palaging nagmumukhang malaking tagumpay. Minsan nagmumukha itong simpleng pag-check. Kung nasauli na ba ang 3 susi, pagpirma sa listahan ng mga gamit, at pagtitimpla ng tsaa pagkaalis ng taong inisip mo noon na kasama mong tatanda sa parehong mesa, tagumpay din iyon. Ilang buwan ang lumipas, nagpatawag ako ng karpintero para tingnan ang aparador sa pasilyo. Ang gasgas mula sa pagkakabangga ay nakikita pa rin. Pwede nating palitan ang buong gilid, sabi niya. Magiging perpekto ito. Pinadausdos ko ang daliri ko sa kahoy. Hindi na kailangan. Pakiayos lang po yung nasirang parte. Tiningnan niya ako na parang nagtatanong, pero wala siyang sinabi. Pinanood ko siyang magtrabaho. Una nilinis niya ang lugar, tapos pinuno ang butas. Sa huli, itinugma niya ang kulay ng maayos, kaya halos wala nang makita mula sa 2 metrong layo. Halos, at okay lang. Hindi ko kailangang magpanggap na walang nangyari. Kailangan ko lang na ang gasgas ay hindi magdikta kung paano magiging hitsura ng kabuuan. Pagdating ng tag-araw, inaayos ko rin ang pinto sa harap. Ang parehong pinto kung saan nakatayo noon si Miguel na may hawak na paintbrush at sinasabing ang bahay ay kung nasaan ako. Tinanggal namin ang mga lumang pintura. Sa ilalim nito ay lumitaw ang maitim na kahoy. Hindi pantay, maganda at mas matibay kaysa sa hitsura nito. Isang umaga ng Sabado. Umupo ako sa bukas na bintana kasama ang kape ko. Nagsisimula na ang araw sa Malate. May humihila ng mga kahon papunta sa palengke. Tumunog ang busina ng jeep sa intersection. Mula sa panaderya sa ibaba, amoy na amoy ang bagong lutong pandesal. Matagal kong inakala na ang tahanan ay binubuo ng mga taong pinapapasok natin dito. Pero iba na ang pananaw ko ngayon. Ang tahanan ay nagsisimula sa mga hangganan, sa kasiguraduhan na walang sino man ang may karapatang hiyain ka dahil lang sinabi niya noon, mahal kita. Mula sa pag-unawa na ang pamumuhay ng magkasama ay hindi nag-aalis sa karapatan ng tao sa sarili niyang dokumento, sarili niyang bank account, sarili niyang opinyon, at sarili niyang katawan. Mula sa tapang na tawagin ang pagtawid sa limitasyon kapag nangyayari ito, sa halip na maghintay hanggang sa mas lalo pa silang lumampas, may natutunan din akong hindi komportable. Ang kaalaman sa pananalapi ay hindi nakakakilig, hanggang sa kailanganin mo ito. Ang titulo ng lupa, resibo, kontrata, bank statements ay parang malamig pakinggan kumpara sa mga salitang pag-ibig at kasal. Pero ang pagiging responsable sa sariling buhay ay hindi kawalan ng tiwala, kundi pagiging mature. Ganun din na ang pagdodokumento ng pananakit ay hindi paghihiganti, at ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kalupitan. Hindi ako nanalo dahil akin ang bahay. Kung conjugal property man ito, wala pa rin siyang karapatang itulak ako, hiyain ako, o dalhin ang kabit niya para pilitin akong umalis. Niresolba lang ng titulo ang usapin ng pagmamay-ari, walang dokumentong nagdesisyon sa dignidad ko. Ang pinakamahalagang bagay ay naintindihan ko paglaon. Sa paglipas ng mga taon, patuloy kong binibigay kay Miguel ang mga susi, hindi yung bakal, kundi ang mga susi sa kung paano ko tinitingnan ang sarili ko. Kung ang trabaho ko ba ay mahalaga, kung ang pinanggalingan ko ba ay sapat, kung may karapatan ba akong humindi. Noong gabing iyon, nang ilapag ko ang tunay na susi sa mesa, sinimulan kong bawiin ang lahat ng iba pa. Ngayon, hindi ko hinihiling na maghirap siya. Hindi ko kailangang masaktan siya gaya ng sakit ko. Gusto ko lang na kailanman ay huwag ko nang mapagkamalan ang pag-ibig bilang permiso na sirain ang mga limitasyon. Kung may isang bagay kang tatandaan sa kwentong ito, sana ito iyon. Ang pagrespeto sa ibang tao ay hindi nagsisimula kapag may mga saksi, dokumento, at abogado. Nagsisimula ito ng mas maaga sa kung paano natin pinapakinggan ang paghindi ng iba, sa kung marunong ba tayong umamin sa sarili nating desisyon nang hindi sinisisi ang taong nasaktan natin. At kung naiintindihan natin na ang pagsasama ay kailanman hindi nagbibigay ng titulo sa pagmamay-ari sa ibang tao. Kung napag-isip ka ng kwentong ito, isulat sa seksyon ng mga komento kung saan para sa iyo nagtatapos ang kompromiso at nagsisimula ang pagsuko sa sariling dignidad. Mag-iwan ng like,
I-share ang kwentong ito sa taong baka kailangan itong mapakinggan at sumubaybay sa aming channel kung gusto mong makarinig ng higit pang mga kwento tungkol sa mga pagpili, kahihinatnan, at pagbawi ng sariling boses. Ang kwentong ito ay ganap na piksyon at ginawa gamit ang AI para lamang sa libangan. Layunin nitong maghatid ng mga positibong mensahe at aral sa buhay. Hindi ito tumutukoy, kumakatawan, o pumupuntirya sa sinumang totoong tao, organisasyon, o institusyon. Anumang pagkakahawig sa mga totoong tao o pangyayari ay sadyang nagkataon lamang.